Amen. Purihin kaming Diyos na buhay. Amen. Sa 1 Thessalonians 3:5, sabi po rito, but when I could stand it no longer, I sent Timothy to find out about your faith. I was afraid that the tempter had tempted you in some ways and that our work had been a waste of time. Okay? Pwede na po tayo pong umupo. God bless His Word. So, ang title po ng pag-aaralan po natin ay Be Strong in Your Faith in Christ. Maging matatag po tayo sa ating pananampalataya po sa ating pong Panginoong Hesukristo. Kailangan maging matatag po tayo. Pag-aaralan po natin mamaya kung ano ba yung rason kung bakit po tayo magiging matatag. Okay? So, simulat po si Apostle Paul sa mga taga Thessalonica para ipadala po si Timoteo para matalastas to find out about their faith. Binasa po natin, but when I could stand it no longer. Ano yung sinabi na when I could stand it no longer? Ano po ba yung pinagdaraanan po nila? Sila po kasi po ay pinaparusahan. Sila po ay dumadanas po ng hirap in proclaiming the gospel of our Lord Jesus Christ. Kaya sabi niya, I sent Timothy to find out about your faith. Okay? Pinadala niya si Timoteo para matalastas ang kanilang pananampalataya kung ang pananampalataya po nila ay nakatayo pa rin. Kasi nga, nakikita nila there was too much persecution during their time. Sila po ay nilalatigo, mga Christian. Wala pa pong, hindi pa po laganap ang Christianity noong unang kapanahunan. Kaya sina Peter, lahat po ng mga apostles, pine-persecute po sila. Si Peter po ay kinrucify upside down. At iba po ay binabalatan po ng buhay. Sabi nga, nilalagari po sila. Grabe po yung kanilang persecution, yung mga apostles. Para i-deny nila, para tanikuran po nila yung kanilang pananampalataya. Maraming ginagamit ang tao ng demonyo. Gumagamit po ang demonyo noong unang kapanahunan. Christianity was persecuted before. Yun po yung history. Kaya pinadala po si Timoteo. Para sa ano? To find out about their faith. Sabi pa, I was afraid that the tempter had tempted you in some way and that our work had been waste of time. So ayaw po ni Apostle Paul na ang kanilang pagpapagal, ang kanilang paghihirap to proclaim the gospel in order for people to come near to Jesus Christ ay pupunta po lamang sa walang kabuluhan. Kaya sabi po, that our work had been a waste of time. Ayaw po niya. At gayon po rin po sa atin. Huwag po tayong papayag na pagkatapos makarinig po tayo po ng salita ng Diyos, it will just become a waste of time. Magiging walang kabuluhan po yung salita po ng Diyos po sa atin. Pero naniniwala po ako, mismo ang Diyos hindi po papayag na magiging walang kabuluhan. The Word of God has its power, just as the name of our Lord Jesus Christ has its power. Kaya nga, binago po tayo po ng salita ng Diyos. Just continue to attend para malaman po natin po yung katotohanan. So who is the tempter? Sino ba yung tempter na tinutukoy po doon? Sabi sa Lucas 22-31, Simon, Simon, narito hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niyang gaya ng trigo. Datapwat ikaw ay ipinamanhik ko na huwag magkulang ang iyong pananampalataya. At ikaw, kung makabalik ka ng muli, ay papagtibayin mo ang iyong mga kapatid. Sinong nagsasalita? Jesus Christ po ang nagsasalita. Sino po si Simon? Simon ay si Peter. Ang original name po ni Peter ay Simon. Kaya ang Peter po ay small stone. Yung po yung ibig sabihin. Binansagan siyang Peter kasi si Jesus Christ is the big rock. And upon Peter, sabi ni Jesus Christ, I will going to build my church. So si Peter ay small rock, Petros, yung ibig sabihin. So sinasabihan po si Pedro, Simon, Simon, hiningi ka ni Satanas. At hindi lang sinasabi po kay Peter po yan. Just like Peter, every one of us
is asked by Satan. Naligalingin po yung ating pong pananampalataya. Yugyugin yung ating pong pananampalataya at marami po siyang paraan para humiwalay po tayo po sa Diyos. Yan po yung katotohanan. Satan will do everything para ihiwalay po tayo muli po sa Diyos. Kasi nabalik po tayo sa Diyos eh. Malayo po tayo sa Diyos. We have been reconciled with God through our Lord Jesus Christ. Gagawin niya ang paraan. Ayaw niya ni Satanas na siya lamang ang pupunta sa impyerno. Kaya si Satanas, inggit po siya sa mga Kristiyano. Ano po ba ang kaso po ni Satanas? He was a former angel. He was not made by God. Siya po, sabi po ng Biblia, for you were perfect when you were created. Perfect po si Satanas. Ang pangalan po niya ay Lucifer. Ngunit nung lumaki po kayong kanyang ulo, kaya tinawag po siyang Satanas na meaning kalaban po ng Diyos. Kaya dahil kalaban po siya ng Diyos, mga Christian, tayo po, tingnan mo yung katabi mo. Siya po, tayo pong lahat ang tinitira po ni Satanas para pasakitan po ang Diyos. Kasi hindi naman niya kayang labanan ng Diyos, ng harap-harapan. Kaya tayo po ang tinitira. Ang dami po siyang paraan para iliglig po yung pananampalataya po natin. So 3 P na kung saan pwedeng maliglig ng manunukso ang ating pananampalataya. May 3 P po tayong pag-aaralan. Ano ba yung unang P? Okay? Ang unang P is pag-uusig. Pag-uusig sa wikang English ay persecution. Okay? If you live your life in Christ, actually, persecution is automatic. Kapag namuhay tayo ng totoo, ng ayon sa kalooban ng Diyos, ang persecution po ay automatic. 1 Thessalonians 3:3, upang ang sino may huwag mabagabag sa panamamagitan ng mga kapighatiang ito, sapagkat kayo rin ang nangangaalam na itinalaga kami sa mga bagay na ito. Itinalaga na sila sa paghihirap. Yung mga apostles, itinalaga na sila sa pag-uusig. Christians are destined for persecution. Itinalaga na po tayo. Bakit ko sinabi na itinalaga na po tayo? Sabi ni Jesus Christ, a servant is not greater than his master. If they persecuted me, they will also persecute you. So if you have the Holy Spirit, you have the Holy Spirit and you are led by the Holy Spirit, ang nakikita ng kakaibigan mo, ang nakikita ng kasama mo sa opisina o sa numan, yung Holy Spirit, kaya nagagalit sila sa'yo. Wala ka namang ginagawang masama. Di kayo nagtataka, born-again Christians are persecuted? Wala naman silang ginagawang masama. They are just preaching the Word of God. We are Christian. Our faith should be based on the Bible. Bakit ganoon? Nagagalit po sila sa born-again Christian. Because the Spirit of God is in us. Okay? Sa panahon po ni na Apostle Paul, ang pag-uusig ay talagang pisikal, nadahas at gumagamit ang tao ng manunukso. So, the tempter, Satan, is using people. Hindi yung tao talaga ang kalaban mo, kundi si Satanas, and he was using people kasi nga wala sila sa kapamalaan ng Diyos. Satan can easily use people kapag wala siya sa kapamalaan po ng Diyos. Napakadali para sa kanya. Paisip lang sa kanya na parang galit siya kahit wala namang ginagawa yung isang Kristiyano. Di ba naiinis siya? Iinis siya kasi yung spirit niya ay iba dun sa spirit niya. Hindi na makajive. Dati kasama niya sa inuman. Dati kasama niya sa lahat ng kalokohan. Ngayon, iba na yung spirit niya. Puro Spirit of God na. So yung pag-uusig ay maaaring pisikal o maaaring hindi naman pisikal. Ngayon, ang pag-uusig po ngayon, kahirapan, yan, salita, pagsasabi sa iyo ng masama, yun po yung pag-uusig. So wag po tayong maligalig. Okay? Jesus Christ was also persecuted the same way. Hindi niya pinili na manirahan sa isang palasyo, pinili niya na ipanganak po sa sabsaban. Isang mahirap. Pinili niya na mamuhay ng mahirap, ngunit ang sabi po ng Biblia, bagamat nasa kanya ang katangihan ng Diyos, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at nag-anyong alipin po siya. Nag-anyong alipin po siya. He became poor, sabi ng Biblia, in order for us to become rich.
1 Corinthians. Yun po yung sabi po ng Biblia. That is how God loves us so much. He became poor in order for us to become rich. Kaya lang may persecution po. Amen? Persecution sa salita, persecution sa kahirapan, persecution sa sakit, karamdaman, pagtagumpayan po natin po yan. Number 2, pandaraya. Okay? Di ba tatlong P yun? Number 2 is pandaraya. So, sabi po ng 2 Corinthians 11:3, ngunit ako'y natatakot, sabi ni Pablo, baka sa anumang paraan, kung paanong si Eva ay nadaya ng ahas sa kanyang katusuhan, ang inyong walang malay at malinis na pag-iisip na kay Kristo ay pasamain. Nadaya si Eva. Natatakot si Apostle Paul na baka sa anumang paraan, tayo rin daw po ay madaya ng ahas na katulad ng nadaya po si Eva. Paano ba nadaya po si Eva? There was a forbidden tree. Sabi ng Diyos, of all the trees that is in the Garden of Eden, maybe there are 1,000 trees. Ibig sabihin, pinrovide ng Diyos yung kanyang pagmamahal. Man is not lacking of anything. Wala siyang pagkukulang. Nakakain na lahat ng kanyang gusto. But man should recognize the authority of God over him. Kaya nagbigay ng kaisa-isang utos para ma-recognize ng tao na may Diyos pa rin. You shall not eat of the tree, of the fruit, of the knowledge of what is good and what is evil. Yung bunga ng kalaman ng mabuti at masama, hindi po mansanas. Hindi po mansanas. Kwentong kutsero yung mansanas. Akala ko noon, yung bunga ay mansanas. Hindi po mansanas ha. Bunga ng kalaman ng mabuti at masama. Tinanong siya, sinabi ba ng Diyos na pinagbawal ba ng Diyos na kainin mo yan? Sabi ni Eva, pwede daw namin kainin yung lahat ng bunga ng punong kahoy sa hardin ng Eden, maliban lamang sa bunga ng kalaman ng mabuti at masama. Dahil sa oras na kainin namin yan, mamamatay kami. Anong sabi ni Satanas? Hindi totoo yan. Hindi totoo yung salita ng Diyos na yan. It's just okay. Kainin mo, it's just okay. Kasi kapag kinain mo, magiging Diyos ka rin. Parang ganito, people are deceived right now. Kapag lalabas ka, wala kang makikita na magsasabi na bawal ang kasalanan. Sasabihin, di ba? Pare-parehas lang yan. Di ba? Pare-parehas. Paano magiging pare-parehas? Anong pagkakaparehas ng kasinungalingan at katotohanan? Anong pagkakaparehas ng papunta ka sa langit sa papunta ka sa impyerno? Anong pagkakaparehas ng salita ng Diyos sa salita ng tao? Walang parehas po dyan. We are destined for eternal life. Hindi po parehas yan. Ito po ay deep, as high as the heavens are above the earth, so high are my thoughts, sabi po ng Diyos. Walang pagkakaparehas sa isip po ng tao. Hindi po parehas po yan. Hindi sinabi mo na basta wala naman akong ginagawang masama, tama na yon. Hindi yon parehas. Hindi po yun ang salita po ng Diyos. Ang salita ng Diyos, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your strength. Serve the Lord your God with all your mind, with all your heart, with all your strength. Walang kapagkakaparehas yan sa hindi naglilingkod po sa Diyos. Tama po ba? So wala pong parehas po dyan. So Satan is saying to all people, it's just okay to commit sin when it is not okay. It's not okay. It's not okay to commit sin. It's not okay to compromise the Word of God or to compromise the will of God. It is not okay. In the eyes of God, it is not okay. But, wag mo, kung kapag hindi mo pa kaya, sige lang. Kasi hindi mo pa kaya. Allow the Holy Spirit to control you as you walk in your life in Christ. Habang ikay lumalakad sa ating Panginoong Kristo, ikaw ay nagbabago na hindi mo nalalaman. Andiyan pa po ba tayo? Amen. So nagkaroon ng maling akala ang babae dahil sinabi ng manunukso na okay lang kahit hindi okay po sa Diyos. Okay. 3 S na pwedeng dumaya sa atin. Okay. Ito yung 3 S. Satanas, sanlibutan, at sariling pagnanasa. Okay? So alam na po natin yon. Masyado yung mahaba yung sinabi ko po patungkol po kay Satanas. Sa yung unang deceiver. Ang tawag po sa kanya, Revelation 12:9.
that old serpent, that great dragon, who is called Satan, who deceives the whole world. Sabi, who deceives the whole world. Ibig sabihin, this world is already deceived. Kaya nga, ibinabalik po tayo sa katotohanan because this world is already deceived. Whether you like it or not, this world is already deceived by Satan. Nung na-deceive po yung una nating mga magulang, yung susunod na generation, deceived pa rin. Kasi yung ipinamana, it's not already according to the will of God. Kaya deceive po yung word. Kaya ibinabalik po tayo po sa salita po ng Diyos. Malinaw po ba? At ang sabi, the second deceiver, this word. Okay? May daming ino-offer po ng mundo, pero ang tawag po sa Biblia, ito pong word po na ito is deceived. It was deceived by Satan. 2 Corinthians 11:4, ang sabi po doon, the God of this world has deceived the minds of the people that they will not see the light that comes from the gospel of our Lord Jesus Christ. The God of this world is small g. Ang God of this world po doon, si Satanas, has deceived this whole world. So yung deceive yung word. Kaya kapag inibig mo yung mundo, namuhay ka ng ayon sa mundo, magiging deceive ka rin. Pag namuhay ka ng ayon sa pamamalakad ng mundo, you are already deceived. Amen? Di ba ang mundo ang daming ino-offer? At ang mundo sinasabi, this is life. Ito yung life. Magkaroon ka ng pera, magkaroon ka ng maraming babae, di ba? Yung mga sikat na artista, namumuhay sila sa luxuries. Pero it's just a deception. Hindi natin madadala po lahat po yan sa langit. Amen? Okay. Pangatlo, the S is sarili o sariling pagnanasa. Jeremiah 17:9. Okay? The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Ang puso ay higit sa lahat sinungaling. Sinungaling na puso. Kaya ang ating sarili, pwede tayong dayain ng ating sarili. Tumitibok-tibok yung puso mo. Kapag tumibok ang puso, di ba? Mali pala yun. Di ba? Wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Hindi mo susundin yung puso mo, it is deceived. Kapag pag-deceive, ibig sabihin, halimbawa, may asawa ka halimbawa, tumibok ang puso mo, higit na mas bata, higit na mas maganda dun sa asawa mo. Yung asawa mo halimbawa, yung kanyang waistline ay ang kanyang vital statistics ay 40 na. Pero dati hindi ganon. Dati 23 ang kanyang waistline. Ngayon 40 na. Eh nakita mo ngayon, 23 waistline niya. Ang ganda naman, parang coke. Tumibok ngayon yung puso mo. It's not love. It's not love. It's lust. It's not love. Amen? The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Okay, so sinungaling na puso. Di ba may pelikulang ganyan? Sinungaling na puso. Eh sinabi na ng Biblia eh. Oh. Saan tayo magdidepende ngayon kung sinungaling yung puso? Word of God. Sa salita ng Diyos po tayo magdidepende. Not in our heart. Let us depend, rely ourselves on the Word of God. Tama ba? Sino ba sinasabi ng salita ng Diyos? Kapag against the will of God or the Word of God, wag po natin pong gawin. Napakalinaw. Okay? So, number 3, ito yung hinahanap ni Pastora, pagsubok. Pagsubok. Okay? Ito po yung number 3. Okay? Isang Chinese saying, the gem cannot be polished without friction, nor man perfected without trial. So yung gem daw, yung mahalagang alahas, hindi po ito kikinang kapag hindi po ito dumadaan sa friction, rubbing. Amen? At hindi daw po tayo mape-perfect bilang isang mga Kristiyano, bilang mga tao without the trials. Eh sabi ng Chinese saying yan, punta naman po tayo po sa Biblia. 1 Peter 1:7, such trial show the proven character of your faith, which is much more valuable than gold. Gold that is tested by fire. Gold that is tested by fire. Gold is tested by fire to show its purity.
Kailangan maalis yung mga unneeded elements of the gold. Hindi naman kailangan. Kasi kapag hindi po pinadaan sa apoy, impure yung gold. God wants us to bring us, pass through fire, para lumabas yung kinangpo natin. Kaya may pagsubok. Even though it is passing away, it will bring praise and glory and honor when Jesus Christ is revealed. So we are tested by fire. We pass through the fire. May mga pagsubok po sa buhay. At nalampasan po natin. Kumikinang po tayo sa Diyos. Amen? Kailangan pasahan po natin. Yan o, and will bring praise and glory and honor kapag dumating po ang Panginoong Jesucristo. Amen? Grabe ano? O sinong maging gustong gold? Lahat tayo gustong maging gold. Sinusubukan tayo ng Diyos para malaman ang tunay na nilalaman po ng ating puso. Siya ba talaga o ang ating mga sariling kapritsyo o gusto? Sariling sentimento o ang pagmamahal po natin po sa Diyos? 3K ng pagsubok. Ano tayo kaya yung 3K ng pagsubok? K. Ito yung kasi ng 3K po ng pagsubok. So number 1K is kahirapan. So itong kahirapan, okay pa eh. Sa totoo lang, kapag mahirap ka, bagamat hindi lahat, but majority, kapag mahirap sila, tumatawag sila sa Diyos. Pero kapag Christian ka na, tapos sinubukan ka sa kahirapan, maliligalig yung pananampalataya mo. Akala ko Kristiyano na ako. Akala ko hindi na ako pababayaan ng Diyos. Akala ko hindi na ako magkukulang. Bakit nakulang pa rin ako? It's just a testing. Testing lang ng Diyos po sa atin, it we still hold to our faith. Kasi nga, nangako ang Diyos sa atin. Kaya susubukan tayo ng Diyos kung tatayuhan natin yung pangako ng Diyos. So pasahan po natin, kahirapan. Ano pang isang kahalayan? Ang daming papakita po. Kapag weakness mo, ang isang opposite sex, ang daming ipapakita, whether you are a man or a woman. Now, it is not, woman is no longer exempted. Kapag nag-browse ka po sa Facebook, ang dami, nakahubad-hubad po sila. Amen? At kung mamaya, mai-inlove ka, may manliligaw sa'yo, pero yung manliligaw sa'yo, ilalayo ka niya sa pananampalataya kay Kristo, huwag ka nang umatin dyan. O kaya naman, it will cause you into sin, huwag mo nang patulan. It's just a testing. Amen? Yung kahit nasa pagbabrowse, hindi na kailangan patulan mo. Anong utos ng Biblia? Whoever looks lustfully unto a man or a woman, he have committed adultery in his heart. Tinignan mo lang na may pagkahalay na ngalunya ka na sa puso mo, sabi po ni Jesus Christ. Andiyan pa po ba tayo? At number 3, kayamanan. Ito, sa tingin ko, ay higit na mahirap na pagsubok kaysa sa 2K. Amen? Bakit? Kasi marami na akong nakita na pinagpala, nakakasama po natin sa pananampalataya, nung sila'y yumaman, nawala po sila sa Panginoon. Higit na mahirap na labanan. When Satan offers you riches to stay away from God. Higit na mas mahirap. Amen? Kaya mag-ingat po tayo. Satan may make us too much busy in everything, too much busy browsing, too much busy in internet, too much busy in transacting, too much busy in our business, too much busy in any way in order for us to become rich. Pero ang layunin lang pala, inilalayo ka na paunti-unti. Bakit? Kapag ang isang Kristiyano hindi na nakaka-attend, ano ang tendency na mangyayari sa kanyang espiritu? Parang cellphone, maglolobat. Kapag habang naglolobat yung kanyang espiritu, may papalit ngayon na espiritu ayon po sa salita rin po ng Diyos. Di ba? One spirit was drive out, 9 evil spirits ang nag-replace doon sa tao. Di ba? Naalalan po ninyo? Yung espiritu ng mundo, yun yung magre-replace. Mamaya, wala ka ng gana sa pag-attend sa gawain ng Diyos. Mamaya, wala ka ng gana. Ito pang mas matindi. Yung iba, galit na kapag sinasabihan mo sila ng salita ng Diyos. Pero, before, they love to hear the Word of God. They love God so much.
Parang istorbo na yung salita ng Diyos sa iyo. Parang istorbo na yung church sa iyo. Parang istorbo na yung Diyos sa iyo. Riches, the love of money. We need money. Wala pong kahipokriton. We need money. We need money to survive. We need money to eat. We need money to buy our wants. We need money for our needs. But let us not love money. Magkaiba po yan. God will provide. Okay? Make God first. Put God first. Yung money susunod sa iyo eh. Yung M para makapasa sa pagsubok. Ano yung M? MMM. Para makasapasa sa pagsubok. Mapagbantay, mapanalangin, masipag sa gawain ng Diyos. Para makapasa sa pagsubok. Mapagbantay, let us be watchful. Kapag kasalanan, kailangan malinaw sa iyo. Watchful. Kapag temptation, kailangan malinaw sa iyo. Hindi ka tutulog-tulog. Okay? Mapanalangin, let us pray always. Okay, a prayer Christian is a powerless Christian. Sabi ni Jesus Christ, Mateo 40:31. Mateo, okay? Sabi po ni Jesus Christ, pray that you will not fall into temptation. Pray, pray, pray. Si Jesus Christ nagpakita po sa atin ng example in order for us to live according to the will of God. He prayed always as a man. Let us always pray. A prayerless Christian, it is impossible for a prayerless Christian to live a Christian life. Napaka-imposible kasi napakalakas yung kanyang flesh. Amen? Masipag sa gawain ng Panginoon. Let us be busy. Okay, 1 Corinthians 15:58, sabi po, okay, be steadfast, be immovable, always abounding in the works of the Lord. Abraham was tested of his faith. Genesis 22:1-2. At nangyari pagkatapos ng mga bagay na ito ay sinubok ng Diyos si Abraham. At sa kanya ay sinabi, Abraham, at sinabi niya, narito ako. At kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong inaanak, ang iyong bugtong na anak na si Isaac na iyong minamahal. At pumaroon ka sa lupain ng Moria at ihain mo siya roon, handog na susunugin sa ibabaw ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Anong ginawa ni Abraham? Sumunod si Abraham. Okay, dinala yung kanyang anak at nilagay na doon sa ibabaw ng Moria, naglagay siya ng isang offering. Ang offering para sa kanila ay para patayin yung animal sacrifice na tinatawag, papatayin po nila. Pero ito hindi po animal, mismo yung kanyang anak. Anong description ng kanyang anak? Bugtong na anak, kaisa-isa na kanyang minamahal. So God sometimes tests us when God asks for the very important thing in our life. Kung minsan yun po hinihingi. Alam ng Diyos kasi may pinapangahalagahan po tayo po sa ating mga puso. God is asking us, what is the most important thing in your life? Offer it to God. God is asking us, if the most important thing in your life hinders with your relationship with God, offer it to God. Pero pag hindi, okay, ang Diyos yung pinaka-importante sa buhay mo, yung ng the best. Amen? Gusto ng Diyos, siya po yung the best. So, gusto ng Diyos, sinusubukan tayo para makita po kung ano talagang nilalaman po ng ating pong puso. Jeremiah 22:11-12. But the Lord's angel called to him from heaven, Abraham, Abraham. Here I am, he answered. Do not harm the boy. The angel said, do not do anything to him, for now I know that you fear God, because you did not withhold your son, your only son, from me. For now I know. God wants to know what is really in our hearts. If we say, I love you, Lord, God wants to know. Hindi mo pinagbibigyan lang yung nag-imbita sa'yo. Hindi mo pinagbibigyan lang yung Diyos. Hindi ka napipilitan. It's not out of obligation. Hindi dahil kakain tayo ng masarap, dahil nagluto si Pastora ng kare-kare ng fellowshipping natin. Because we love God. Because God is the first in our life. And we know that He can provide everything we ask of Him. Kailangan si Lord po yun ang nasa puso po natin. Conclusion. Following Jesus is not about feeling good, but about doing what is good in His sight. Huwag tayong padaya. Ang pag-uusig at pagsubok ay siyang dumadalisay sa ating pananampalataya. Maaaring gawin ng 3S. Ano yung 3S? Maaaring gawin ng 3S ang lahat para pigilan tayong makapasok sa kaharian ng langit. Susubukan tayo sa 3K.
Kahirapan, kayamanan. Ayun, okay? O pararaanin tayo sa 3 P's. Ano yung 3 P's? Yan, nakikinig kayo. Pero wag tayong bibigay dahil kailangan lang natin ng 4S upang manatili sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Ano yung 4S? Siyempre, hindi nyo pa alam kasi hindi ko pa sinasabi. So, ito yung 4S. Okay? 1 Corinthians 16:33, stay alert, stand firm in the faith, show courage, be strong. Yan po yung 4S.